Nanawagan ang mga kongresista na pabilisin na ang pagpapadeport kay Zaldico mula sa Prague at Czech Republic. Giit pa ng ilan oras na para sagutin niko ang mga aligasyon sa trilyong pisong flood control scandal. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano pa yung mga sinabi ng mga kongresista riyan? Cheryl, naniniwala yung dating kasamahan ni Zaldico sa Ako Bicol Party List na marami pang nalalaman itong dating kongresista. Ito na raw yung pagkakataon para mabigyan ng due process si Ko. At sana makapagsalita itong si Ko ng malaya at ng hindi pinipigilan ng administrasyon. Pagsabay-sabayin na ang investigasyon. Yan ang iginiit ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Czech Republic. Sa pahayag ng kongresista, hindi raw dapat mag-aksaya ng oras ang gobyerno sa pagpapadeport kay Ko. Dapat daw harapin na ni Ko ang mga kaso laban sa kanya, panumpaan sa tamang forum ang mga aligasyong binitawan at isiwalat daw sa mga ginawang investigasyon ang lahat-lahat ng nalalaman ng dating kongresista sa maanumalyang flood control scandal. Giit pa ni De Lima, gaya ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi dapat itenga ang paghahanap ng katotohanan hanggang managot lahat ng kurakot. Nananawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco sa gobyerno na magpadala ng high-level team sa Czech Republic para makipag-ugnayan sa mabilis na pagpapauwi sa dating congressman. Dapat din daw tumulong si Ko na maibalik ang mga nakaw na yaman. Ang Makabayan Bloc naman, iginiit na hindi pwedeng si Ko lang ang managot. Dapat daw lahat ng nakinabang at sangkot. Ganyan din ang sentimiento ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Mariin din niyang paalala, hindi nakalilimot ang taong bayan. Si House Speaker Boji D naman, tinawag na mahalagang hakbang ang pagkakaaresto kay Ko tungo sa katarungan at rule of law. Malinaw daw itong mensahe na ang mga nagtatangkang tumakas sa batas ay mapapanagot. Sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ni Congressman Alfredo Garbin Jr. na wala pang nakukuhang impormasyon ang Ako Bicol Party List, ang pamilya at maging ang abogado ni Ko tungkol sa pagkakaaresto nito sa Prague. Kung may uuwi siya dito sa Pilipinas, tingin ko naman he will be given a fair chance in the court of law and yung proseso na kung saan makakapagsalita siya ng freely. Tingin ko naman, papatunayan niya yung mga isiniwalat na doon. At siguro may mga isisiwalat pa siya. That's what I surmise, yun ang aking pagkakaalam ko at kilala ko sa kanya. Antayin na lang po natin at siya lang siguro ang makapagbigay ng linaw at liwanag dito. Para naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas maiging hindi Kamara ang magpatuloy ng investigasyon sa mga flood control projects laban kay Ko at ipaubayan na ito sa Ombudsman. Yung pong Ombudsman naman po is still continuing to undertake po their investigation. In fact, they had made announcements already na meron pong mga contractors, contractor congressmen. Kasi nga, even if we resume, kumbaga halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na, hindi, walang takipan dito. We will be fair and that we will be objective. Lagi-lagi hong may magsasabi na, hindi yan totoo. Dahil magkakasama kayo dyan. Cheryl, sa kabila nito, umaasa pa rin si Congressman Ridon na sa pagbabalik ni Ko sa bansa ay makapagbibigay siya ng mga dagdag na impormasyon at detalye sa maanumalyang flood control projects. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.